Magbigay pugay sa langit at lupa. Panggalawang pagbigay-pugay sa magulang. Magpikay-pugay ang makasawa sa isa't isa. May law na nasa huling yugto ay arato pa rin ang kanyang hiling. Ako nagpakasal sa babaeng hindi ko pa kilala. Ang galan Shenjing, binaliwala ang kasal. Sa pakinom enge alak na ito, makakakuha agad ako enge apo sa tuhod. Natupad ang kisa sa aking hiling. Ako na ang makanggat enge inyong kasal na papeles. Kagabi pinatulog ako ni Lola. Hindi ko pa alam ang itsura ng asawa ko. Masama ang balita, Lu. Pinagbawalan ang produkto ng Lu sa buong imperyo. Bawal ang pagbibenta. Agad maghanda ng pribadong eroplano. Pupunta tayo sa imperyo. Pagbalik ko, babawiin ko sa iyo ng sobra-sobra. Tutu, nasaan ka? Mama, huwag kang mag-alala. Hinahanap kita ng boyfriend. Wow, ang ganda ng kotse. Bataer. Hiniro. Marami pa nito sa bahay, pamangkin. Sumama ka kay tito sa bahay? Hindi na, sa'yo na lang yan. Ang likod ng batang to, di nagpapalo. Ang likod ng batang to, di napapo. May remote na aeroplano sa kotse ni tito. Sumama ka sa ikin. Pwede ba? Andyan na ang mga pulis. Ang kapal ng mukha montak, nilok. Ganon kadali maloko, tapos nagiging manloloko ka pa. Papa? Papa? Salamat, Tito. Tito, ang gwapo mo, parang ako talaga. Parang ako talaga. Pwede ba kita maging tatay? Hindi pwede, bata. May asawa na sa Tito. MR Lu, wedding gown ni MRS Lu ididisenyo ng ES Company na binili ni Wanja. May plano na. Si, punta agad sa yes. Ihahanda ko ang bonggang kasal para sa asawa ko. Bata. Ano'ing problem? Tito gwapo, ang nanay ko ay maganda't mabait, marunong sa bahay at sa labas. Tingnan mo ito ang mga litrato niya. Tingnan mo, baka magsisi ka. Tutu, tutu. Tutu. Tutu, Ayo's calling BA? Sobrang nag-alala si Ma. Okay, si Tutu. Kaso wala ang gwapong tito. Mami, gwapo ba si daddy katulad ko? Noong gabing iyon kasama si Lu Feng, hindi ko nakita ang mukha. Sa kasal kinabukasan, di ko siya nakita. Umalis na siya ng bansa. Siguro nga. Hindi na natatandaan ni Mama. Mama, masyado kang walang pakialam. Yung walang kwentang tatay Montag naman ang naklaro. Darating si Boss Senji kumpanya parating na ng gown. Lahat ay Sige, darting na AKO agad. Zhou mag-overtime. Sage, samahan ko si Tutu as susuporta sa ating magaling na designer na si Shen. Sa pagkakataong ito, espesyal lumipad si Presidente Lumul. Nagpasadya ng pangkasal na damit, kaya dapat alerto lahat. Hala bakit wala pa sa Shinjing?
Ang pakiramdam niya sa akin, parang pamilyar. Pasensya na po. Maligayang pagdating, Presidente Lu, salop po. Presidente Lu. Bakit parang ang pamilyar pakinggan? Balita sa TV. Ang presidente ng Wanja Group, global na kilala, ay nasa top 3 ng Fortune 500 sa industriya ng Wow. Ang galing naman. lahat ng designer magtipon sa ikalawang palapag. Mr. Lu, ipapakilala. Ito ang aming ES na profesional na team ng mga designer, mga elite designer. Mr. Lu. Matapos magtrabaho buong gabi, mangat naming anda ang 3 desenho NG Pancasal para sa Mr. Slu, bavatiza as sapat na para manguna sa uso, pakiting na et pumili. Maroon pa bank ibang plano. Lahat ng ibang plano ilabas montag. Wala kay Tiza? Mayroon akong backup na plan. Tumahimik ka, baguhan ka lang. Mr. Lu. Si Andy ay bagong design assistant. Ani na taong siyang fuchimi na nanay. Matagal nang hindi aktibo sa lipunan, luma ang design concepts, mahirap at walang taste. Walang sinumanan ka dapat basta-basta tinutukay. Walang grupo ang stereotipo bilang umyon sa pangganipen getanso. Ang mga nanay na nasa bahay ay hindi nangangahu. Ginoong Lu, nagsagawa ng malawakang pananaliksik sa merkado. Sinuri ko ang mga gawa na ilang tatak sa nakalipas na 3 taon. Solusyong ito natapos pagkatapos subukan 12-12 ng tela. Inisip kayo kung mabibigyan ako ni Lienge pagkakataong gilahadeng solusyon kay Tiyo? Dahil handa na assign Miss Sandy. Bigyan kami ng detalyadong pagpapakilala. Salamat, Ginoong Lu. Dito po, pakusap. Pinagsasama ng damit pangkasal na ito ang mga tradisyonal na kasanayan tulad ng pagbuburda at seda sa sushaw at modernong 3-dimensional na pananahi. 12-12 ang tila ang sinubukan bago upunal ang gisenyo. Ang babank nakasutenge damit na ito ay psilon magmumukhang isang dabata na bumababa sa lupa samgaya mapalat na ulap. Anong diwata o hindi diwata? Nasoto ka na remaking drama, marung Full-time nonanay. ata ano bang maganda ang kaya mong idisenyo? Huwag magpahiya dito. Si Mr. Lu ay mula sa world-class na Magugustuhan niya kaya ang basura ng disenyo? Tama na. Lagi na lang full-time nanay. Mga babaeng lahat sila ay nanay na bumalik sa trabaho. Ang mga disenyo nila ay na-highlight sa Fashion Week ng Sinasabi mo, disenyo nila ay mga walang kwentang basura. Pasensya na, Hindi ko alam kung bakit ka naganap para maging top designate. Nagdududa ako sa panlasa mo. Alam kyaw na mali ako, Monsieur Yan. Pasensya na, MR Lu. Magpapakilos ako kaagad ang AR. Umuwing mag-isip-isip. Gusto ko talaga ang design ni Andy. Ay tiyo una. Sige, Mr. Lu. Dalhin si MR Lu para sa detalye. Dito pa Mr. Lu. Tos Shinjing. Pag nakuha mo ang order kay Lu Fan, sa darating na 2 o 3 taon, Siya si Lufeng. sa gastos. Mr. Lu ay kapanggan na de asya ko, pero ito Mr. Lu ay isang bigatin sa industriya na de damit zaman ay hindi matumban. Imposible. Sakali, kailangan kong kumpirmahin. MR Lu, hindi ba kasama si MRS Lu sa pagpunta dito? Gusto kong sorpresahin siya. Anong klaseng tao SI, Mrs. Lu? Pasensya na. Gusto ko lang idisenyo ang wedding dress based sa personalidad ni MRS Lu. Come na offend kayo. Pwede nayo hindi sagitin. Maganda at maamo siya. Si Shenjing ay maganda, maamo, may opinyon, isang mabuting dalaga. Siguradong magugustuhan mo siya. Si Jingjing natin, maganda at maamo. Gustong gusto ni Lola ito. Ano ang height at timbang ni Ginang Lu? Height at timbang. 1.65 meters on height. Timbang. Lagpas ng 45 kilo. Nayon. Tungkol sa tela at dekorasyon ng wedding dress. May kahilingan BA SI Gino. Gamitin ang pinakamakaw. Ong bait MOK Mrs. Lu. Sobrang mass word SI Mrs. Lu. Mr. Lu. Sandali lang itong pagparehit. Isulat ang pangalan and I Mrs. Lu dito. Dito BA. Pasensya na. May tawag lang ako.
Nakita na ba ni Xiaofeng ka na sa mo? Hindi pa. Trabaho lang iniisip mo. Tumakas ka sa ibang bansa kinabukasan ng kasal mo at di ka na nakauwi ng maraming taon. Natatakot akong hindi na maalala ng asawa mo Hichu. Sige, Lola. Babayaran ko siya. May konsensya ka naman. Bilisan mo at umalis ka na. Sige, tara na. Dapat mabilis ang paghahatid ng damit pangkasal. Gusto kong maghanda ng isang engranding kasal para sa kanya. Magdaos ng kasal. Kaya ikaw at ang iyong asawa. Hindi pa ba kayo kasal? Hindi pa kasal. Shinjing, ano bang inaisip mo? Ang bait-bait ni Emar Lu, imposible na siya ang masamang asawa mo. Mukhang mahal na mahal, and I Mr. Lu, ang kanyang asawa. Ano sa tingin mo? Ano kung ibigay ko ito sa kanya? Sobrang malalahanin ni Emar Lu. Sigurado akong matutuwa at maantig ang asawa mo. Sana ang asawa ko katulad ng kay Emar Lu. Sobrang saya siguro. Tutu. Maglaro ka sa kapatid mo, lulutuin ko hipon mamayang gabi. Sige po. Regalo para sa iyo ng asawa mo. Masyado bang formal ito? Mahal. Sobrang miss nakita. Ay naku, hindi pwede. Sobra naman ito. Palateo, Marona. Padawa mahal. AKO. May anak na ba ang asawa ko? Dala pa. Ay Calbie, Hanap mo ako, Pogi na tiyuhin. ito ba ang bahay mo? Dito ako nakatira simula pagkasilang. Hindi ko akalain may anak na pala ako. Sabihin, Emo, ilang taon ka na ngayon? Sabi ni Mama, huwag magbigay ng impormasyon sa estranghero. Kahit pa ang gwapo, shuay-shuay. 5 taong gulang ako. 7 taon na akong umalis. Imposibleng mag-aanak ng 5 taon. Ito ang kapatid kong si Coco. 3 taon. Imposible ang magkaroon ng 3 taong gulang na. Nagkaroon ba ng affair ang asawa ko? Tutu, Coco, lumapit kayo. Papa? Kamusta, ano po yon? Sino hinahanap mo? Calagio ito. Hala, naglakas loob pa tumiras. Hoy, anong ginagawa mo? Tutu, tawag ka ng pulis. Basura ka. Makararanas ka ng ganti. May sakit ba ang taong ito? Zhou Hao. Ano itong ang bigat? Mami, pumunta si Gwapo sa akin ngayon. Anong Uncle Gawapo? Zinazabi ka o isa siyang baliw, gusto akong saktan pag nakita kami. Buti na lang mabilis akong kumilos. Pero si Uncle Gwapo, mukhang hindi siya masamang tao. Tutu, pikinggan montak ako. Hindi mo dapat tingnan palabas ng kapag mas guwapo, mas malamang maging salbahe. Tito Joe, hindi ka naman mukhang gago. Anong ibig mong sabihin, Tutu? Hindi ba ako gwapo? Hindi naman kinakailangan. Tulad ng pangkalahatang tagapamahala, hindi siya gwapo, mahal niya ang asawa niya. Para mapasaya ang kanyang asawa, gumawa na damit pangkasal na nagkakahalaga ng 50 milyong yuan para sa kanyang Talaga? Gumastos ng 50 milyon para mapangiti ang asawa niya. Nga pala, sabi mo bumalik ka na rin. Kami na muna ng Coco ang aalis, pinipilit na ako ni Jingqi hanggang magising. Kung hindi ko lang tinutulungan, matagal ko nang natapos. Xiaofeng,
Nagpabook ka ng 50 milyon na pangkasal para kay Jingjing. Peng Hazel, para sa kanya, karapat dapat BAC, Lola, yung abala sa trabaho, bihira ang komunikasyon na apo. Nangaliwa na siya. Imposible. Si Jingjing ay inalagaan mula pagkabata. Hindi siya ganoong Nakita ko ito gamit ang sarili ko. Mayroon siyang anak na 5 taong gulang na lalaki at 3 taong gulang na babae. Maging ang kasintahan ay nasa bahay. Wala ka ng 7 taon. Tila maunawaan naman kung bakit tahimik siyang gumugugol ng kanyang oras ng mag-isa sa isang bakanting bahay. Lola, sino ang nakakaintindi nito? Kung ayaw mong maghintay, makipaghiwalay ka. Parang lalaki. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? May hindi pagkakaunawaan dito. Sige kang ganyan. Subasta para sa kawanggawa sa Yuncheng bukas ng merong pink na singsing na diamante. Kahanan emo litrato, ibigay kay Jingjing. Tapos sabihin mo sa kanya ng harapan. Lola, Bake it pa? Ang dami mong taon na di umuwi. Itong matandang babae humihiling sa'yo. Ayaw mo pa? naiintindihan ko na. Hindi tama. Kailangang tawagan si Jingjing. Mayroong banging jipak kakaunavan dito. Lola, tahimik ka. Si Xiaofeng Yui bukas. 7 taon na. Sa wakas makikita na tayo. Oh, bukas sa Jinsho Hotel may isang charity auction. Sumama ka kay Xiaofeng Dune. May sorpresa siya para sa'yo. Sige Lola. Alam kayo. 7 taon na itong kasal na walang laman. Oras na para tapusin ito. Lu Phone, Auction Mahahana. Ex-girlfriend KOSI Shinjing. Anong ginagawa niya dito? Huwag kang umalis. Ako si Kinyu, kilala bilang isa sa natatanging kabataan ng Yuncheng at kabalikat ng Wanjiang Group. Lahaing sikat at mayaman kilala kayo. Sino gusto mong mag-recommend kita? Umalis ka. Ang init ng ulo niya, di ba? Gayunpaman, ang kanyang MGA kurba, ang kanyang magandang hubok ng yekata, kaya. Mas bibigyan kita ng 20,000 yuan. Ano kaya kung magpalipas ka ng gabi kasama ko? Mabanjis. Kumalma ka. Kahit nababaliw ka na, maging maingat sa okasyon. Isa itong subasta para sa kawanggaw. Bukopia. Lumayo sa kanya. Si Kinyo na ngayon ang kasintahan ko. Kaya pala siya yung aso mo. Pakiayos na lang yung tali, isuot na maayos ang busal. Huwag mo na siyang hayaan na kung saan-saan tumahol ng walang pakundangan. Rainy, hindi mo alam. Ets ko gusto makipagbalikan, nakaluhod sa akin ngayon. Minsan, umikot ang mundo. Siya na hindi makahanap ng asawa, ngayon ay nawala na ang ganda. Kahit noon, siya ang beauty queen. Ang ibon na walang balahibo, mas mababa sa manok. Ngayong. Ikaw pa rin ang pumili sa akin. Yang chewing gum na sinubaw kayo, hinilad mo tapos ng mo. Talagang ipinagyayabang mo pa sa akin. Na marunong kang magbula. Ikaw. Pangulong-lu. Uso tao nagdidikta kung paano nakikita mundo. Huwag mong hayaan na si Ray na masamang tao ang ating magandang araw. Teo na. Pang Yulong Lu. Taga Kamali. Paano nakapagsamantala si Ningning kay Pangulong Lu? Salamat kay MR Lu sa pagligtas sa akin. Maligayang pagdating sa lahat sa charity auction ngayong araw. Magbigay ng pagmamahal sa mga batang mahirap sa bundok. Hindi ko akalain na palagi akong lumalayo sa ibang kasarian. Ngayon ako'y tinatanggihan. Ang babaeng ito, hindi katulad ng mga babaeng may pagnanasa sa kanilang mga mata. Susunod na auction item. Lahat ay nasasabi. Pinakamagandang alahas ng British Royal Family, Eternal Pink Diamond Ring. Ange Ganda. Simula sa 20 milyon. 30 milyon. Mahal, gusto ka o yan. Dibilhin KO. 20 milyong Narinig nyo na ba? Bossing Wanjiang Group, as I missed, I bibelay pink na diamond ring par kay Mrs. Lu. Kukunan ni Monsieur Lu. Ano Ange, sinaz... Si MR Lu ay mayaman. Nagregalo siya ng mahal sa asawa niya. May asawa si MR Lu pero tinutulungan pa rin si Shenjing. Galing mo. Talagang natutulak maging kabit. Tingnan mo paano kita didisiplinahin. 3 milyon at 100,000. 3 milyon at 100,000 beses ulit. 2 bilyon. 2 bilyon Wu. Chairman ng Wanjiang Group, Mr. Lu Phone. Nagbid ng 2 bilyon. 200 milyon isang bises. May isa pa bang magdaragdag ng presyo? Binabati kita, MR Lu, na nakuha ang pink na brilyante na tinatawag na Eternal.
Sing-sing, sa paghingi ng diborsyo, bigyan mo siya ng pera. Natupad ko ang utos ng lola. Sa kabilang banda, ito na rin ang magiging kabayaran ko sa kanya. Hello, naka-off ang tinatawag na phone. Naku, nakalimutan kong mag-charge. Binabati, Monsieur Lufeng. Salamat sa pagbibigay ng pagmamahal at init sa batang mahihirap sa kabundukan. Hello, naka-off ang phone na tinatawag mo. Kerda. Ang babae sa tabi niya, ang asawa ko, si Shenjing. Ano ang tingin ng babaeng ito sa? Sinunod ko ang sinabi ng lola ko. Binili ang pink na brilyante para ibigay sa iyo. Hello, may power bank kayo? Shenjing. Kitamo? Si Monsieur Lu. 2 bilyon ang ibinayad para sa pink na brilyante. Para ibigay kay MRS Lu, iniisip mo ba na sa mga ganyang kalokohang paraan ay makukuha mo si MR Lu? Ang kapal ng mukha mo. Magpa-hospital ka na. Huwag kang sumigaw-sigaw sa akin. Huwag ka nang magpangga. Wala namang hindi nakakaalam na ang asawa mo umalis ng bansa para iwasan ka. Iniwan kang mag-isa, nag-antay ng 7 taon. Kahit wala kang magawa, tinangga ang alok na maging kalaguyo dahil sa pag-isa. Mag-ingat baka mahuli ka ng kutoong asawa at bagbugin. Alam ba ng lahat? Ang babaeng ito ay schoolmate ng boyfriend ko. Dinagok ang matagal na kasintahan pa sa pera, tapos nagpakasal sa matandang mayaman. Nag-aanak na siya, ano sa tingin niyo ang nangyari? Umalis ang dating asawa niya sa ibang bansa at iniwan siya. Walang kahihiyan inaakit si MR Lu. Payuning! Ang paninira ay labag sa batas. Hindi pumapayag ang langaw sa itlog walang crack. Mukhang maayos sa labas. Palangala pala siya, walang kahihiyan sa pagkasira ng pamilya ng iba. Miss Pei. Pakiusap, maging mangga sa iyon, siya. Asawa kayo yan. Kung patuloy kang manira, yung mga nagkakalat ng tsismis at gumagawa ng gulo, hintayin na lang ang sulat ng abogado mula sa pamilyang Lu. Diyos ko, suot ni MR Lu ang pink na sinzing na may diamante na halaga Siya si Ginang Lu, nagsisinungaling ang babaeng ito. Hindi ako nagsinungaling. Alam ko ang kanyang pinagmulan. Isa lang siyang may bahay. Namatay parehong magulang, tumakas ang asawa, isang babae at 6 na taong gulang na anak na lalaki. Hindi posibleng maging MRS Lu. MR Lu, huwag magpaikot sa babaeng yan. Mayroon mga larawan niya kasama ang anak niya. Tingnan mo ito. Sabi mo, Tata Beta. Halos maniwala na ako. Ikaw ang magsabi. Shenjing. Ang pangalan mo ay Shenjing. Shenjing. Gay ka Shenjing. Mayroon 3,600 tao sa Jiangcheng tinatawag na Shenzhen. Ano bang problema sa pingalan kayo? General Lu? Areho pala ng pangalan ng asawa ko. Pero maamin namang tao. No man lang makadon na ako lang ang nakisip na de sobha. Wala lang. Kayo naman. Polichulit. Pino problema SIN. Pasensya na, Mr. Hindi alam mizininyo. Mr. Lu. Nagkamali ako, dapat akong parusahan. Bigyan niyo ako ng isa pang chance. Ipakita ang kabaitan at tatawarin ako. Ipakita ang sinseridad. Handa akong libreng i-upgrade ang bilyon-bilyong order ng Wanjiang Group. Kung di mo sinabi, makakalimutan ko pa. Hoy, Song Yan. Kanselahin bilyon-bilyong order ng King Group. Hindi, G. Pangulo, nagkamali ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Nagmamakaawa ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tara na. G. Pangulo, isa lang. G. Pangulo. Walang kubenta, kasal anan montag, kan hindi dahil sa Y, wala sana ako sa auction. Magival. Chin Xiao. Shenjing, nagawa mong masira ang plano, hindi kita palalagpasin. Shenjing. Bakit mo siya tinawag na Shen? Kilala ba ni Lu Zong ang isa pang Shenjing? Ano ba talaga ang relasyon ni Lu Zong at Shenjing? Hello. Tulungan mo akong imbestigahan ang 2 tao. Kailangan ko lahat ng impormasyon tungkol sa kanila. Tingnan mo itong couple, bagay sila. Kahapon nag-away at gustong maghiwalay, ngayon ang sweet na ulit.
Salamat kay Yemer Elu sa pagligtas sa akin. Regalo ba ito para kay Mrs.? Ibabalik ko sa iyo. Aos Kalang BA. Pogi na tito. Tutu. Tutu, tingnan kita. Okay ka lang ba? Salamat sa'yo. Ikaf, yan. Gwapo, uncle, hindi ka ba masaya? Anong klaseng magulang ka? Bantayan mo ang anak mo. Ako. Hindi ikaf. Balif ba, tongtana, Bakit hindi ako pinansin ni Gwapo, uncle? toto. Sa kalsada, mag-ingat ka ha, alam mo ba? Oo, alam ko na, Tito Joe. Lola. Jingjing. Matagal na tayong di nagkita, ang ganda mo na. Ganda and cooties and Kayong magkapareha, dapat pinag-usapan nyo. Naku, nakalimutan ko ang asawa ko. Hayaan para hindi na mag-alala si Lola. Nga Lola. Tama na yan. Sabi niya may sorpresa siya para sa iyo. May gagawin pa ako, hindi ko na kayo istorbohin. Palm, Lola. Hindi kita nakita sa auction, mag-usap tayo. Alam ko ang tungkol sa iyo. Hindi na kailangan magkita. Mag-divorce na tayo. Sabi niya may sorpresa siya. 7 taon na tayong hindi nakita, ito ba ang sorpresa mo para sa akin? Andy. Ano ang nangyari sa iyo? Laolu. Hindi mo sinasagot ang tawag, hindi ka nagre-reply sa WeChat, pala nandito ka nakikipag-chat sa magandang babae. Fujun, Chairman Ing Junlin Group. Ay nako. Ipapakilala ko lang. DS na designer ng wedding gown. Teka, inayos ni Pan-General ang meeting sa West Mountain Project. Vilazanemo. Ziga Andy, bye, mag-usap tayo. Bye, Boss Fu. Bye. Bye. Tara na. Mama? Anong kakainin natin ngayon, Mama? Pizza, puibiye? Gutom na bata. Yehey, makakain ng maraming pagkain. Ma, inayos ko na. Ang galing. Salamat, Tutu. Oo nga pala, Ma. Nakita ko si Gwapong Tito sa playground kanina. Minsan nasa harap ng bahay, minsan nasa playground. Hindi kaya masamang tao siya? Ano ang pangalan niya? Hindi ko alam ang pangalan niya, pero si Tito, hindi siya masamang tao. Tinulungan na niya ako 2 beses. Pero medyo kakaiba siya. Minsan ang bait, minsan galit. Cute ang tuto namin, mababaitan, bulaklak na mumukatkat. Hindi magagalit sa'yo si Gwapong Tito. Hayaan si Tito punta sa bahay natin para makipagbonding. Sige. Nay, hindi na ba talaga babalik si tatay? Kayang-kaya ni Mama na alagaan si Tuto. Paglaki ni Tuto, Tuto na ang mag-aalaga kay nanay. Nay, tandaan, hindi kailangan ng maganda babae ang masamang lalaki. Ilagay mo sa una ang sarili mo. Alam and I, Mama. Hindi na kailangan magkita. Maghiwalay na tayo. Pumapayag akong maghiwalay, mas mabuti agad. Payag siya sa diborsyo. At nang mabilis, madali sumang-ayon ang babae. Hindi ba ito ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? May ibang lalaki siya sa labas. Nagkaanak pa ng 2. Gusto ko ba yun? Kalma lang, Laulu. 7 taon ka sa ibang bansa, walang balita. Kahit sinong babae, mahihirapan diyan. Attorney Luo, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Maging tapat tayo. May gusto ka bang tao? Si Andy, tama ba? Paano mangyayari yan? Kasalan na siya. Ang pag-divorce ay personal, walang kinalaman sa kanya. Oo nga. Boss natin si MR Lu ay may prinsipyo. Relasyon pagkatapos ng divorce. Saan ka pupunta? Uwi na ako. Umuwi na. Pagawi kayo, tatalakas ay lola. Punta SA. Ang malaking boss maglalakbay, sasamahan kita. Mama, bigay ko sa'yo itong eroplano. Gusto mo ba?
Ang galing ni tutunin. Gusto ko. Salamat, tutu. Shinjing, Mason ka, agad-agad pumunta sa Chanhao Hotel para magtrabaho ng overtime. Sino ba, tong tu? Nag-overtime ka na pero nagmamagaling ka pa rin. Larwan, papasok na sa trabaho si Nanay. Bakit hindi ka umuwi at maglaro ngayon? Saan ka pupunta? Pumunta sa Tianao Hotel. Sa isang madilim at mahangin, napakagandang prinsesa ni Mama. Hindi komportable na lumabas kang mag-isa. Huwag kang mag-alala, kakayanin yan ni Mommy. Hindi pwede. Gusto kong maging natural na bodyguard ni Mommy. Iprotekta ang kaligtasan ni Mommy. Sige na. Behave na asay todo ha. Sa Heaven Grand Hotel tayo pupunta. Tara na. Maging mabait ka, Toto. Tapos ng trabaho ko, susunduin kita. Magtrabaho ka ng maayos. Hello. Si Lu ay nakilala si Shenjing pagkatapos siyang bumalik sa bansa. Sige, alam ko na. Sa huli, siya pa rin ang ikatlo. Shenjing, tingnan mo kung paano kita lalaruin. Mga kaibigan. Ang taunang pagdiriwang ng disenyo ng bridal gown ay pinakamahalaga sa kumpanya. Pipiliin ang nagwagi ng gintong premyo sa disenyo at bibigyan ng pagkakataong pumunta sa punong tanggapan ng grupo para sa pagsasanay. Alam ko. 8 Yuning ang nanalo noong nakaraang taon. Ang gintong premyo ngayong taon ay tiyak na sayo. Siempre. Kapag pumunta si Yuning, siguradong double ang sahod natin. Yuning, huwag kaming kalimutan, matatagal ng empleyado. Kapag nakarating ako sa headquarters ng Wanjiang, ikakasal na ako sa sikat at mayaman. Kayo, MGA Trabador, ano ba kayo? Ang iba, akala mo ang galing-galing, kahit simpleng sketch lang. Nagpipilit na maging wedding gown designer. Sa harap ng kliyente, hindi na natin alam kung anong kalokohan ang gagawin at masisira ang pangalan ng IS. Siguradong hindi kakayanin ang kahihiyan. Yuning, gusto ni manager yan ang listahan ng mga kliyente para sa wedding gown showcase. Sige, noted. Shenjing. Lahat ng kliyente ay inimbitahan, at hindi mo pa rin ibinibigay sa akin ang listahan ng mga kliyente mo. Bagong empleyado si Sister Yuning at wala pa siyang gaanong kliyente. Ano bang masama kung magsisimula ka na lang ng bag? Kailangan patunayan ng kliyente ang sarili para sa bagong empleyado. Ipinaliwanag ni Jian ang layunin ng kaganapan. Ibig sabihin nito ay pagpirma ng kontrata. Walang mga customer. Tingnan kung ano gagamitin mo sa pagpirma ng kontrata. Paano kung pirmahan ko ang kontrata? Hindi ako natatakot. Noong nakaraan, pinili ni Mr. Lu ang proposal ko. Pinili ni Mr. Lu ang garbage proposal mo dahil magaling kang mangakit ng tao, di ba? Umaasa ka sa pakikipagtalik sa kliyente para mapalakas ang benta. Napakabastos mo. Tumahimik ka. 2 araw na lang at pasinayan ng mga pangkasal. Tingnan ko kung ilang kliyente pa ang maengganyo mo. Respeto naman sa pananalita mo. Ako ang mag-imbita ng mga kliyente. Shenjing. Ang IS ay isang dekalidad na tatak ng kustomisadong pangkasal, pero ikaw. Mula ulo hanggang paa, amoy mumurahin ka. Buong katawan mo. Hindi abot sa 800 piso. Isang design assistant na gaya mo na walang pera at background. Na kumikita ng 4,000 sweldo lang kada buwan, pobre. Sino sa mga kliyente ang tatanggap ng invite mo? Hindi ko alam kung meron akong karangalan na ito. Mr. Fu. Kung makapunta ka, ang ganda sana. Sino ito? Baka bagong sinisimulang kilala mo na ba? Alam ba ito ni Monsieur Lu? Bakit ang sama ng bibig mo? Pampublikong palikuran ba kayo? Nababaliw ka na ba? Ano bang masama sa pagbibiro sa kanya? Nagbibiro ako sa'yo. Tia, huwag kang masyadong sensitibo. Inaanyayahan namin ang mga pangunahing kliyente. Hindi basta-basta makakapunta sina Tom, Dick o Harry. Sinabi ni Pangulong Lu, hindi makapag-imbita ng mga customer. Walang performance. Kailangan ng eliminasyon lumayas sa IS. Ganon BA. Bakit di kayo narinig yan? Lu, ginagawa ko ito para hikayatin ang lahat at pataasin ang performance ng kumpanya. Hayaan mo akong ipakilala. Shareholder ng Junlin Group, hair ng pamilyang Chuan. Fu Jun. Gusto mo ng dami ng order di branch ng Junlin Group sa Jiangsheng, 280 empleyado para sa wedding gown. Ibigay kay Miss Andy para ay disenyo. Naku, hindi ko ba ito naririnig?
Custom kasal gown bilang benepisyo sa empleya. Nagpapamigay kami ng Zongzi sa Dragon Boat Festival. Custom na kasal na gown. Talaga ba? Salamat, Mr. Fu. Walang anuman. Shenjing, ano ba ang ginamit mong lihim na paraan para maging sanhi ng awayan si MR Lu at MR Fu para sa'yo? Hindi kita papayagang magtagumpay. May oras ka bukas, Mr. Fu? I in command. May oras ako. Si sa restaurant Xu sa Yunerod. Ayos lang. Si Andy ba magpapakain? Magagalit asawa mo? Hindi naman. Kami ay nasa proseso kasunduan sa diborsyo. Ay kaya pala nitong MGA araf na. Hindi kami nit umalam. Nalungkot ka dahil sa diborsyo pala. Diborsyo ay pagpili nege matatapang. Sie Lao Lu mag die Divorstin. Sana matakpuan niyo ang inyong kaligayahan. President Lu magdi-divorce pala on mayayaman. Kalat din ang kanilang kasal. Salamat, President Fu. Presidente Lu, alis na ako. Bakit binanggit kay Andy ang diborsyo? Tinutulungan lang kita. Si Andy ay napakagaling. Magiging single na siya. Suportahan ka namin sa pagpursigi sa pag-ibig. Gusto mong magpasalvaya. Tingnan mo, gwapong tito. Dumating na ang pagkakataon para magkapera. Bataka. Sinira mo tong grand fatiklop. Apuntahin mo ang magulang mo para magbayad, 20,000. Bakit siya nandito? 200,000. Standing clock imported mula Switzerland, presyo higit 1,000,000, napinsala na at hindi gumagana. 200,000 ang ipapabayad sa Ayusin ko lang ang orasan. Ayos na yan. Ikaw pea. Naayos ko na. Gagana na talaga. Sabi mo ayos na, katawagin mo na ang magulang mo pa magbayad. Paano kung may sira sa loob? Hindi na kailangan ng bayad. Gwapong tiyuhin. Anoing nangyari? Ikaw ang katay ng bata, di ba? Magbayad ka. Ang Chanhao Hotel ay may backing ng World Top 500 na kumpanya. Kapag di ka nagbayad, ipapakadaring legal team na ang tibi nito. Tawagin ang manager ninyo. Tanggal ka na sa trabaho. Tanggalin ako. Bayong Vice Presidente ng Wanjiang Group. Kaya dumating ang manager. Kailangan nila kung tawagin Mingunong may respeto. Kaya dumating SI Lu Feng ng Wanjiang Group. Dapat silang magbigay galang sakin. Xiao Zhang, Xiao Li, dalang sila sa presento. Anong nangyari, Lawang? Manager, siniraling batong ito ang orasan natin. Itong patay na walang pera ay ayaw magbayad at gusto pa manggulo. Makikita mo kung paano kayo sila didisiplinahin. Ikaw, hindi marunong. Si Mr. Lu ng Wanjiang Group, di mo kilala? Siya si MR Lu. Siya si MR Lu. Monsieur Lu, patawaran ako. Guard, kasalanan nito. Hindi ko siya may nakatatandat bata akong pakiusap, patawarin mo, manting gino. Palampasin mo na. May kabayaran ang pagiging hangal. Walang kinalaman yan sa edad. Kami ang Wanjiang Group. Hindi namin papayagan ang mga duwag na katulad mo. Umalis ka na. Ang galing mo, gwapong tito. Yakap! Siguro baliw na ako. Anak siya ng karibal, pero ang cute niya. Gusto mo ako, gwapong tito, di ba? Sinira ng mama niya ang loob ko. Pero wala siyang kasalanan. Una, Alam ko na ganito nga. Pogi tito, pwede ka bang maging tatay ko? hindi ba may tatay ka na? Palagi siyang wala sa bahay. Shenjing, hindi ka pala kasing saya na inaakala ko. Hindi pwedeng maging tatay mo si Tito. Ang ganda ng mami mo, tiyak magugustuhan siya ni Pogi Tito. Pogi Tito, antok na ako, pwede mo ba akong samahan habang hinihintay si Mama? Si Mat Padiso no de Cuato. Tutu. Halika. Pahinga ka muna rito. Mag-relax ka muna. Gwapo na Tito, bago matulog kikinig ng kwento ni Mama. Ziga, tatawagan ka o mama muntak ngayon. Paumanhin, ang tinawagan mong numero ay hindi makontak. Sir Lu, MR dyan ang Kiansi Group gusto kayong makilala. Tawagan mo ang mama niya sandali. Si
Tito, paano mo nakuha ang numero ng telepono ng nanay ko? Bata pa rin siya. May mga bagay na mas mabuting huwag mong ipaalam sa kanya. Ang tiyuhin ko ay kahanga-hanga. Makukuha niya ang numero ng telepono ng kahit sino na gusto niya. Gwapong tiyo, bumalik ka na. Mabuti. Mabuti. Bakit hindi ka pa umalis? Katatapos ng trabaho at sinundo ang anak pa. Nandito rin ang anak mo. Magpapabook ako ng swipe para Hindi na kailangan, diretsolo. Mas comfortable akong umuwi. Ilang taon na ang anak mo? 6 na taon. Mahilig bang makinig? Tuwing gabi gusto niyang makinig ng kwento. Anak ng misis ko, 5 taon. Mahilig din makinig. Totoo ka talagang magpatawa, Luzong. Ang anak ng asawa mo, di ba anak mo rin? Hindi naman, palaging gusto kong mag-divorce. Hindi ko na itatago. Niloko ako ng asawa ko. Hindi ko anak ang bata. Ganan pala. Di ko akalain na pati si Luzong na ganitong kagaling na lalaki, maloloko rin. Ang bata. Nasa kwarto kayo na yan. Hindi ko makontak ang asawa ko. Pwede mo siyang samahan. Walang problema. Dalhin ang anak ko makipaglaro sa kanya. Kwentuhan ko sila. Ayos. Nandito na tayo. Tara na. Nasa loob ang bata. Ipakilala ko kayo. Baka nakadaan na yung nanay niya. Sunduin mo ang anak mo. Makikipagkita ako. Sige. Tutu. Ma, maghihintay ako sa 208. Ayos. Tutu. Mami, nakita ko si Gwapong Tito. Sabi niya gusto niya ako. Ang cute ni Tutu. Tara, uwi na tayo. Sabi ni Uncle Cool na pupunta siya para makita ako. Hindi pwede, kailangan mong pumasok sa school. Dapat kang umuwi. Sige. Tara na. MR Lou, may problema sa air vent sa 206. Dalhin ang bata sa 200 at kinuha na siya ni Mommy. Salamat sa pagod niyo. MGA Kibigon. Ito ang unang bridal showcase ng ES sa Wanjiang Group. Si Ginoong Lou ay dadalo rin. Dapat mahigpit na sundin ang lahat ng proseso ayon sa plano. Kapag may humila pababa, umalis. Nakaset up na ang ilaw at sound system. Nakadisplay na ang damit pangkasal. Handa na ang lahat ng mga modelo. Si Sigurado ka ba, Shenjing? Nasaan ang modelong pang-10? Malapit na magsimula ang wedding showcase. Nasaan siya? Ano ang gagawin ko ngayon? Pinilit ko na, papunta na siya. Hindi na siya darating. 5 minuto ang gang wedding gown showcase. Tumawag at sinabing may aksidente sa sasakyan. Hindi makakarating. Ito ang mga impormasyon na kailangan mo. Pupunta ako sa likod tanggapan. Sige. Salamat sa pagod mo. Bakit ka marunong magsalita na tao? Talagang kakaiba. Hindi mahirap. Shenjing, itong taon na Wedding Gown Awards ay ang pinakamalaking investment ng ES. Si Lu Zeng ang personal na nagbabantay kung sa'yo ito pumalpak. Tingnan natin kung paano mo ayusin ito. Luzeng, mga kagalang-galang na bisita. Pakyupo na. Hindi maganda yan, Zeng. Yung modelo ng numero 10 na aksidente sa sasakyan, hindi na makakarating. Malapit na magsimula ang palabas. Shenjing, ano nangyari? Di ba sabi mo handa na ang mga modelo? Nagkaroon na aksidente ang modelo. Monsieur Yan, kung wala talaga. I-cancel na lang ang pagpapakita ng modelo, #10. Hindi pwede. Modelo number 10 final. Kapag kinansela, hindi makikita ng kliyente pinakamagandang gawa ng Yes. Wala pagkakataon ang mga designer na sumali sa Annual Design Awards. Shenjing. Ikaw ay nag-alala para sa sarili mong wedding dress na hindi maipapakita. Ikaw na lang kaya. Hindi naman impossible. Hindi katulad na iba na walang dibdib at utak. Ikaw. Ayan mong si Shenjing ang gumawa. Maganda ka, pinakamaalam sa entablado, disenyo. Sabihin, Emo. Naniniwala ako na kaya mo. Sich, gagawin ko. Shenjing, tingnan natin kung matatawa ka pa mamaya.
8 Jing Peng Hazel ing Model 10. Maghanda ka, pupunta ako sa venue. Sige. Go na, Shenjing. Ang dinisenyo kong kasal. Diyos ko. Sunod ay ang IS taunang huling obra. Imbitahan ang mga modelo sa entablado. Anong nangyari? Bakit walang lumalabas? Ang yes taunang kasal ay hindi kailanman nabigo. Ano nangyari na yan? Ang kasal na dinisenyo ni Shen Jing ay ginawa niya ng ilang gabi. Ngayon may tinta na sa gown. Siguro umiyak siya sa sulok. Huwag niyo nang ipaglaban ang Design Award ngayong taon. Bakit wala si Andy sa entablado? Huwag naman sanang may problema siya. Mr. Liu, baka si Andy nahihiya at takot sumalang. Ang dami kasing tao na nakatingin. Hindi maganda kung pahimik ang paligid. ONGA, Monsieur Lu. Hindi lang ito makakasira sa IS. Pati pangalan ng Wanjiang Group madadamay. Kung talagang hindi kaya, tanggalin na lang natin ang parteng ito. Welcome Nate Nasai Miss Andy. Paano nangyari iyon? Paano nagka-wedding gown si Shen Jing? Ang galing ay Shenjing. Alam kong kaya mo ito. Ang galing ni Andy. Lu Feng, ano inisip Montag? Ganda ni Andy Pak nabihisan. Kahit maganda, hindi siya girlfriend mo. Anong masama kung sabihin ko, hindi rin naman siya ang girlfriend mo. Arang pamilyar ang wedding gown. Ito yung dinisenyo ni Andy para sa asawa ko. Buti walang problema ang ibang wedding gown. ISA langon may sira, yangaken. Chumlin. Pakidala ang sample sa opisina ko sa Tianhao Hotel. Ibigay kay Xiaowei. Oh. Yung deti para sa asawa ni Emarlu. Mamahal ang galing mo talaga. Kapag emergency, bili-bili na. Ang galing ni Andy ngayon. Kaapat dapat purihin. Magaling ang ipinakita, isa para sa espesyal na award ng presidente. Grab yon 10,000. Salamat, Mr. Liu. Nga, anong nangyari sa wedding gown mo? Lu, sinuri ko na lahat ng mga gown. Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng tinta sa gown ni Sis Jing. Biti na lang mabilis mag-isip si Sis Jing para sa akin at kay Cheng Lin na madalyang dalhin ang gown na dinisenyo deti para sa MRS Lu. Kundi baka pumalpak ang presentation. Hindi ko alam kung sino ang magbibigay ng sisi kay Shen Jing. Sisikaping masyuri para makuha ng Andy ang tamang paliwanag. Huwag kang mag-alala, Luzong. Bubusisiin ko ito. Pero Luzon, ang nasa likod ng pangyayari, kailangan pa ng oras pa imbestigahan. Gusto mo bang sumama sa hapunan mamaya? Walang sinabi. Medallion mo. Hindi sa Zamaluzong, tayo na lang. Sige, Eos. Suwerte ka talaga this time. Mamaya. Tingnan natin kung paano ka pa makakatawa. Hisirwang, ngalan ng IS, malugod kitang tinatanggap. Salamat sa iyong pagdamay, Sir Yan. Grabe ang IS nyo, puro mga talino ngayon. Lalo na yung bridal gown na dinisenyo ni Andy. Stylish, simple, at puno ng kahulugan, talaga namang kahanga-hanga. Shen Jing, inumin mo ito, mas higit kang magiging kahanga-hanga. Sobra naman ang papuri mo. Andy, ayan, samahan mo si Sirwang sa isang inuman. Salamat, Sir Wang. Papalitan ko ang alak ng sa para sa iyo. Miss Andy, hindi mo ba ako bibigyan ng pabor? Inumin mo itong alak, bibigyan kita ng malaking order. Mabesi, Monsieur Wang. Samahan mo si MR Wang sa pag-inom. Inom, 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 inom.
Inom, 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 inom. Naku, problema ito. Kailangan ko makaisip ng paraan. N'en dit aussi Monsieur Lu, Mopokayo, Mopokayo. Hindi ko inaasahan ang personal na pagkikita kay Emarlu. Huwag kayong mag-alala. Para kay MS Andy ako narito. Nga pala. Kahit na hindi pa matagal si Andy sa ES natin. Siya na ang pinakamahusay na designer ng ES. Kailangan ding pasalamatan si Emarlu para sa pag-alaga kay Andy. Si Monsieur Wang pinupuri si Andy. Emarlu, makipagkita sa isang malaking tao katulad mo ay isang karangalan. Para sa iyo ito. Wanjiang Group ay nakabatay sa lakas para sa pakikipagtulungan. Hindi sa dami ng iniinom. Oo, tama yan. Andy, alas na tayo. Lu, dahan-dahan ling. Dahan-dahan. Dahan-dahan ling. Ayo's calling BA? Assistant song. Si Lu ay lasing na at nasa Tianhao Hotel. Maaari ka bang pumunta at sunduin siya? Hindi pwi, Molly. Huvak. Ang pamilyar na amoy. Magpakatino ka, ako si Shenjing. Tama. Ikaw ang asawa ko. Mr. Lu, AKO. Ako si Andy. Idilat mo ang iyong mata tingnan ng mabuti. Pasensya na. Alak. Nilagyan ng gamot. Nilagyan ng gamot. Hahanapin ko ang doktor. Hindi kailangan. Tawagin SI assist. Dalhin mo ako sa doktor. Kagad darting SI assistant song. Ginoong Lu, uminom ka muna ng tubig. Akin ito. Akin ito. Anong ginagawa mo? Pasensya na. AKO. Ginoong Lu. Hi Nemo, AKO. Lameo ka akin. Mr. Lu. Bakit ang bilis na tibok ng puso ko? Emarlu, ang kamay niyo. Doctor. Kamusta na SI Mr. Lu? Buti umabot tayo sa OAS. Wala naman seryosong problema. Ayun. Kailangan ng test dito, pumunta sa unang palapag at magbayad. Sige. Dok, naku. Masakit ang dibdib ko. Ito. Huwag ka nang Sige, sabihin mo na kung ilang araw ka magpapahinga. Dr. Ka talaga. Isang linggo. Isang linggo lang, sabihin mo lang. Bawal akong mabasa ng tubig. Bawal akong mapagod. Si. Pwede. Miss Andy, nahawaan ang sugat ni Emarlu. Sanhi ng hindi komportable katawan, kailangan ng pahinga. Kailangan manatili ng hindi bababa sa isang linggo. Ganoon BA Kala. Huwag mabaza.
Huwag din magpakapagod. Sige. Nalaman kayo na. Dapat bang ipaalam kay Mareslu? Huwag na huwag. Sila ay nasa panahon ng paghupa ng diborsyo. Masama ang emosyon ng pasyente, makakaapekto ito sa paggaling. Sige na lang. Lou, nagluto ako ng lugaw na may pulang details at lotus seed para sa iyo. Masakit ang kamay ko. Salamat. Dito, medyo mainit ba? Magaling. Maghuhugas ako ng pinggan. Assistant song. Pakiayos ang original na footage ng Chanhao Hotel. Tingnan kayo na kung sino ang may lakas ng loob na maglagay ng gamot sa alak ni Ann. Hindi ba asawa, KOSI, Shinjing, bakit siya nandito? Oy mahal, Mahal, siya ba ang trader na iyon? buntis ako. Nasaan ang daddy mo? Lagi siyang wala sa bahay. Nag-isip yata ang trader, nagkaayos na sila. Attorney, gumawa ng kasunduan sa diborsyo. Mahirap ba? Sabi ipasa sa email, ipinasa ko noong isang araw. AKO. Binibigyan kita ng 10 minuto para dalhin yan sa ospital ng lungsod. Tara na. Ferdy, ano sa tingin mo, paano ka tinatrato nila? Napakabait, parang tunay na lola ko kayo. Tulungan mo kong kausapin si Feng. Relasyon niya sa asawa minsang maayos, minsang hindi. Hindi mapalagay puso ko. Lola, kaya ni Lu Feng ang sarili niya. Napakagaling niya, wala pang ilang taon. Ginawa niyang global na first-class enterprise ang Wanjiang Group. Hindi mo ba siya mapagkatiwalaan? Okay naman ang trabaho niya. Pero sa pag-ibig, malayo pa siya. Jingjing, Lola Lu, dinalaw mo si Lu Feng? Nasa special room 511 siya sa taas. salamat Dr. Lin. Sigurado akong dinalaw ni Jingjing si Xiao Feng. Kamusta, o Lu? Naku litong apo, okay kaling ba? Okay lang ako, Lola. Niluto ka ni Lola ng sopas na buto-buto. Lola. Katatapos kayo lang Lola, si Lu Feng may nag-aalaga. Naiintindihan kayo. Mr. Lu. Matanda ang ginang, nandito rin kayo. Heto ang kasunduan na hinihingi mo, kasunduan. Saiji, ibigay mo sa akin. Boss Lu, dahil 7 taon na, dapat mo siyang bigyan ng ilang kompensasyon para iwasan ang paghati-hati. Mas malaki ang mawawala. Ano ang 7 taon na hatian? 7 taon kasal, paghahati ng ari-arian. Magdi-divorce ka kay Jingjing? Ay, hindi. Nailangan mo pa yan? Tingnan mo ginawa mo. Lola, mailing akala. Si Lu Feng naman bumili ng isang kumpanya ng teknolohiya, o diba, Tianxing Technology. Tianxing Teknolohiya. 7 taon ng paghahasa sa espada. Maliwanag ang paghahati ng ari-ari, kasunduan sa kompensasyon, pagsasama, makabagong kabanata. Oo. Kina okay. Dami ng iniisip bibilhin, nakakasawa pakinggan. Lola, kailangan magpahinga muna si Lu Feng. Bakit hindi muna tayo umuwi? Matulog ka ng mas matagal, uwi na si Lola. Sige. Dahan-dahan lang. Jingshi, ayos ka? Bakit ka nasa ospital? Nagpapa-check up ako. Buntis ulit ako. Congrats. Hindi tama. Siya ang nanloko. Bakit ako pa ang kailangan magbayad sa kanya? Marlu, umalis ka sa bansa ng 7 taon, walang balita, tama ba?
Sa gitna ng panahong iyon, dapat kayong magbigay ng kompensasyon para maging maayos ang proseso ng diborsyo, tama ba? Isipin nyo, paano kung mataas ang hiling? Hindi pwede. Niloko niya ako. Gusto ko siyang paalisin ng walang dala. Hindi. Gusto ko siyang pabayarin ng 10 milyon. Ganito na lang sabihan natin. Hindi lahat nakakapaglabas ng 10 milyon. Sige. Suzubukan kao. Kamusta? Hello, Miss Shen, abogado ng iyong asawa, si Ati Luo. Gusto ko sanang makipag-appointment sa iyo para pag-usapan ang tungkol sa diborsyo. 7 taon ang kasal, walang balita, tapos unang ginagawa ay ang magdiborsyo. Sige. Kailan pwede? Pwede bang magtagpo tayo sa Mountain Cave, katapat ng City Hospital? Kumusta ang schedule mo? Pwede. 10 minuto na lang nandiyan na ako. Nasa malapit lang ako, sige magkita tayo dun. Lu, nakipagkita na ako sa kanya sa coffee shop sa baba. Gusto mo bang sumama? Gusto mo bang sumama? Nagkaanak siya ng 2 sa Kalaguyo, buntis na naman. Ayoko na siyang makausap. Naiintindihan mo ba? Hayaan mo, ako ang bahala. Ibigay mo na sa akin. AKO. Bibigyan kita ng kita na bote ng tubig. Ang cute naman. Salamat. Pagod na ako, hindi ko na kaya. Kinaisen mo. Hindi na AKO item. Nom ako, nom ako. May konting gagawin pa AKO. Babalik ako mamayang gabi. Hinihintay kita. Bilisan mo. Naalala ko sinabi ng doktor. Mas mabuti kung may kasama. Nakita ko na siya, talagang hindi siya basta-basta. Ano ibig sabihin nito? Bakit mali ako? Bakit kailangan magbayad ng milyon sa lalaki? Grabe, ang tibay ng babae. Siya pa may kasalanan, pero ang kapal. Miss Shen, tungkol bakit ginawa ng lalaki ito? Sa tingin ko alam mo yan, magbigayan na lang, para meron dignidad ang isa't isa. Hindi ko ibibigay ang pera. Ang babaeng pwedeng magloko sa gaya ni Lu Feng. Talagang kakaiba. Maliban sa bagay na yan. Miss Shen, meron ka pa Bangui Gusto? Ayoko ng kahit sentimo mula sa kanya pero 7 taon. Wala siyang umuwi. Kailangan akong humingi ng tawad ng harapan. Magpapatawad kay Lu? Mas mabuti pang humingi ng pera. Mukhang mahirap yan. Pag-usapan ka muna kay Lu. Lu, ayaw ni MS Shen ng kompensasyon. Hindi niya kailangan ang pera mo. Mukhang hindi siya materialistic na babae. Pero sinabi niya na kahit sa loob ng 7 taon, hindi mo siya kinontak. At gusto pang mag-sorry ka. Rosen, para saan kita kinukuha? Lu, sa pakiramdam ko, mukhang ikaw ang may mali sa una. Hindi siya dapat gumawa ng bagay na ito. Inirerekomenda ni Lu na pumunta ka dito para malinaw na pag-usapan. Nasa Cloud Top VIP Room kami NG Jean-Luc Café. Pupunta na AKO na yon. Miss Shen, darating si Monsieur Lu. 7 taon na, sa wakas magkikita na tayo. Malapit na siya, tatawagan ko muna siya.
Hello. Hello, ang tawag niyo ay kasalukuyang nasa linya. Pamanhin mission, nasa busy line. Pakihintay muna. Magandang araw, Teacher Lin. Nanay ni Tutu, may lagnat ang bata. Pakidala siya kaagad. Sige, papunta na ako. Attorney Luo, urgent AKO. Hindi na ako maghihintay, kalimutan ang sorry. Ayaw ko ng pera nila, maliban sa unit sa Jonyu. Pero hindi ko rin bibigyan ng pera. Tama, Monsieur Lu. Nalaman namin ang nagdamage sa wedding gown ni Andy. Siya rin ang naglagay ng gamot sa hotel. Kasamahan ni Andy. Pei Yuning. Sige. Ako na ang mag-aasikaso niyan. Ito papunta sa taas. Hello. Iniiwan na Miss Shen, may urgent ka lang ang gawin. Ano ba ito? Shen Jing. Bakit siya pumunta rito? Alam mo kung sino siya. Asawa and I Lu Feng. Ang hirap hanapin pero nalaman ko rin. Si Luo Sendi Basika na divorce loyer sa Jingge. Bakit kasama niya si Lu Feng? Siya. Asawa ko siya. Kung si Shenjing nga ang asawa ni Lu Feng, ibig sabihin si Shenjing ang gusto ni Lu Feng na i-divorce. Pero hindi kilala ni Shenjing si Lu Feng noong simula. Nagdisenyo pa siya ng wedding dress para kay MRS Lu. Alam Kao. Nagpakasal si na Lu Feng at Shenjing bago pumunta si Lu Feng sa ibang bansa. Hindi sila magkaano-ano, hindi nga sila magkakilala. Kaya nangyari ang lahat ng ito. Ngayon, gusto nang mag-divorce ni Lu Feng kay Shenjing. Oh. Ayo lang. Hey Jining. Papunta ka sa opisina ni Marian. Sij, alam Kao na. Jining. Makakasama Marian sa pag-aral Wanjiang Group 2 slot. Ayos, Shenjing, pag nag-divorce kayo ni Lu Feng, tignan mo kung paano kita ayusin. Jining Pakialagon Kami Ha. Siempre. Mr. Yen. Anapang mo ako. Pai Yuning. Ikaf ay pinapalayas. Habang buhay na ban sa disenyo ng kasal. Marian, nagkakamali ka. Wala akong ginawa. Bakit ako pinapalayas at binubuwag? Siempre dahil. Mr. Lu. Walang dihilan. Para sa pansariling hanggarin mo. Sinira ang kasal na damit at naglagay ng gamot sa alak ng katrabaho. Lumapas tangan sa imehe ng kumpanya at nakapagdulot ng pisikal na panganib. Hindi lang kita sa sentence. Kakasuhan kita ayon sa batas. Mr. Lu. Please, huwag mo akong sisantihin. Magbabago na ako. Mag-focus na ako sa trabaho. Tama na. Umalis ka na. Xiaofeng, ang iyong tita ay bihirang umuwi. Ipaalam kay Jingjing na pumunta. Mag-dinner tayo. Una, Xiaofeng. Noong kinasal kayo, hindi ako nakabalik. Bibigyan ko kayo ng malaking regalo. Siya, Huwag na lang kaya. Sagapa ka. May tinatago ka ba sa akin? Lola. Tita. Hindi ko itatago sa inyo. Nakikipagayos na hiwalayan. Ano? Akala kayo okay na kayo na Jingjing? Nakita ko siya sa ospital kamakailan. Lola. Pumunta siya sa ospital para magpa-check up ng bata. Papasok na ako sa opisina. Ma. Malaki na si Xiaofeng, kanya na yan. Hayaan mo na siyang magdesisyon. Kasalanan ko ito. Hindi ko dapat ipilit ang damdamin ng mga matatanda sa mga bata. Ma, naalala niyo ba? Si Chu Jinggyong, NG Pamilya Chu? Unalala kayo. Dinala siya ni Old Chu sa bahay natin dati. Yung batang iyon, parehong makulit at cute. Ngayon, si Chu Jingyan ay iba na. Hindi lang maganda ang itsura niya. Graduate NG Ivy League, expert sa business administration. Bakit hindi manatili sa Lu Corporation? Makatulong sa pag-asikaso ng kumpanya ni Xiaofeng. Pwede ring palagin ang relasyon nila. Sige. Matagal na magkakaibigan ng pamilyang Chu. Ayusin ko na. Pero kailangan kong mag-screen para kay Xiaofeng. Lola, bakit ganito ang suot mo? Huwag nang makialam sa hindi dapat. Oh.
Sige, ikaw na ang Tatambelang kayo. Huwag mong sabihin na nandito. Naiintindihan. Talagang malas. Unang araw ng trabaho, tapos ganitong kapalpakan. Biti na lang walang CCT sa daan na to. Lola, okay ka lang ba? Damn it. Lola, kamusta ka? Eos na kayo. Lola, dahan-dahan lang. Salamat, anak. Ikaw at ang apo ko. Noong bata pa Lola, tawagin mo na lang akong Tutu. Tatawag ako para sunduin ka ng pamilya mo. Hindi na kailangan. Andiyan ang apo sa harap sa Wanjan Group. Pupuntahan siya. Nagtatrabaho din doon ang nanay ko. Talaga? Punta tayo ng sabay. Sabay tayong pumunta. Sulong. Unang beses magpunta sa meeting sa main office, kinakabahan ako. Galangan MO. Subukan mong manatili. Sa akin dapat lahat ito. MJ Akibigan. Iwan muna ang ginagawa nyo. May mahalagang anunsyo ako. Ano yun Yenzong, bakit seryoso? Huwag masyadong palabiro. Ang departamento natin ay ilalagay sa pamumuno ni Kuzong na itinalaga ng grupo. Magpakaseryoso na kayo. Anong kwento nitong Kuzong? Narinig kong malapit siya kay Luzong. Dibame Azawa si Luzong? Nagpagawa ng damit pangkasal dati. Sinasabing kasal lang dahil sa pamimilit at wala talaga silang pagtatalunan. Malapit na ngang maghiwalay. Si Mr. Chu at Mr. Lu ay magkaibigan mula pagkabata. Sa nagdaang taon, siya ay nasa Europa kasama ang kanyang magulang. Lumalago ang negosyo ng kanilang pamilya. Siya at si Mr. Lu ay talaga namang bagay na bagay. Bumalik siya ngayon para magpakasal kay Mr. Lu. Mukhang. Nagkamali ako ng akala. Dumating na si Mr. Chu. MJ Akazama. Itinalaga ng grupo, Vice Presidente, Mr. Chu. Palakpakan natin siya. Mag-usap ng sismis sa oras ng trabaho. Mukhang hindi nyo ako iginagalang bilang boss nyo. Lahat kayo may parusa. Ayoko nyo ba sabihin na wala akong puso? Kaya pipili ako ng empleyado na may pinakamababang performance at tatanggalan siya ng 3 buwang sahod bilang babala. Sino asai Shinjing? Sino asai Shinjing? Ako po. Ang dami ng mga deal mo, 0. Boss Chu. Si Shenjing, mahusay na empleyado mula ES, magsisimula sa kumpanya ngayon. Walang pakialam kung bago o datihan. Basta walang performance, bawal manatili sa opisina. Ayaw mo bang bawasan sahod mo? Lumabas at humanap ng kliyente ngayon. Anong ginagawa mo? Gayon agad-agad sa oras na ito. Sino aside Chu Jinyan? Kayo yan. Sa kanto kanina, bumangga sa akin. Hindi ba yung matandang baba kanina? Hinabol pa talaga niya. Matanda, huwag ka nga magbintang. Buong-buo ka naman. Naglalakas loob ka pang sabihin na si Chu ang bumangga sa'yo. Mukhang desperado ka na, nanghihingi ka na sa kumpanya. Chu-sang. Siya BSI Chu Jinyan? Ang Javanilla, para siya noong bata pa. Hindi ako nanghihingi, siya ang bumangga sa akin. May ebidensya ka ba? Ikaw ang bumangga kay Lola. Nakita ko mismo. Malit na bata. Pag nagsinungaling ka, hahaba ang ilong mo. Hindi ka umalis. Kailangan mong humingi ng tawad kay Lola. Bata, umalis ka sa harapan ko. Anong gagawin mo, Tak? Kung galawin mo ang bata, hindi kita palalampasin. Ano kung itulak kita, matandang babae? Gusto mo ba akong kagatin? Bastos, nasaan si Lufeng? Tawagin mo siya.
Lu Feng, ang pangalan ng presidente ng Wanjian Group. Hindi mo pwedeng banggitin na parang pulubi. Tao. Helene siya palabas. Chu Jinyan, anong ginagawa mo? Chu Jinyan, ano ang ginagawa mo? Feng, sa wakas dumating ka. Matandang babae ang nangungikil ng pera. Ijinit na nabangga ko siya ng kots. Si Mr. Lu, ang mabahong janitor, ay nangahas dalhin ang kanyang apo sa Wanjiang Group para magsagawa ng aksidente. Kung hindi lang dahil sa kagandahan at kabaitan ni Pangulong Chu, matagal na sana siyang halos mamatay sa bugbog. Umalis ka, maruming pulubi. Ikaw ang dapat na mawala. Yan hang. Siya ay tinanggal sa kumpanya. Hindi nakita. Sir Lu, nakamali ako. Sir Lu. Bakit kawita sa Lu Feng? Takot kasi baka kumalat. Hindi maganda sa reputasyon ng Wanjian. Kuya Feng, huwag kang magalit sa ganitong malit na bagay at masaktan ang iyong katawan, mag-alala ako. Matandang babae, kunin mo ang 200 piso shopping cart at umalis ka. Kung hindi, papahirapan kita. Chu Jinyan. Tama na. Simulan na yan. Tinanggal kita bilang vice presidente nang umuwi ka at mag-isip ng mabuti. Lola, alas na tayo. Oh. Kuya Feng. Miss Chu, lola ni Mr. Lu, magsalita ka ng may respeto. Oh. Kuya Feng. Uminom ng tubig. Lola, ayos ka lang ba? Eos na si Lola Tutu. Ang talino at baiting batong tu. Kung apo keo lang sanasia ang saya keo siguro. Lola, anak siya ng misis ko sa iba. Ha? Kahit ganoon, gusto ko pa rin siya. Halika bata. Tutu ang pangalan mo. Oh. Ikaw ba ang sinasabing mayamang CEO? Parang ganon. Paglaki ko, gusto ko maging CEO para turuan ng leksyon ang masama. Sige. Anong ginagawa mo dito? Dito nagtatrabaho ang mama ko. Hinahanap ko siya. Nagtatrabaho ang mama mo sa Wanjiang Group. Nagtatrabaho mama mo. Oh. Hello, Tio Joe. Tutu, nasa baba na ako. Bumababa na ako. Kuya Gwapo, Lola, wala dito si mama ko. Kailangan ko nang umalis. Halika, mula kay Lola para sa'yo. Bumili ka ng masarap na pagkain o mga laruan. Salamat, Lola. Sasamahan ka ay Lola pababa. Opo. Hindi ko hahayaang pumasok si Chu Jinyan sa pamilya natin. Lola, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan. Mayroon na akong gusto. Nawala ka sa palabas. Bilis and Emo, ikwento Emo. Pumunta sa opisina ko mamaya. Pwede mong sabihin dito kung ano yon, Lu. Ang tapang ni Jing para magsalita kay Feng ng ganito. Isa itong bagong proyekto. Ibibigay ko sa iyo ang mga detalye. Unang araw mo sa Manjia. Kamusta ang pakiramdam? Hindi naman okay. May plano BA as I boss, sabihin mo na. Walang pagmamadali. Malapit ng magaw. Ayin kita kami. May lakad ako mamaya. Walang problema. Dito na lang tayo. Kamusta, Mr. Fu? Sabi mo maglilibre ka ng kain. Tutu PABA yon? Naman todo pa. Nasa ibaba na ako ng Wanjian, bumaba ka na. Sige. Mr. Lu, off na ngayon ang trabaho. Una na akong alis. Kuya Feng, mali ako kanina. Pwede ba kitang ilibre ng kain bilang paghingi ng tawad? Magandang araw po sa inyong lahat. Dalava. Tato. Luz, anong ginagawa mo dito? Si Andy ang magpapakain sa akin ngayon. Bakit? May proyekto akong hawak. 2 bilyon ang halaga. Kung ayaw ng grupo ng John Lin, okay lang. Bakit 2 lang kagamitan sa mesa? Ang ating kagalang-galang na bisita, Bilizan Montag.
Kia phone. Jinyan, nandito ka. Umupo, kain na tayo. AKO ang Thea. Salamat Kia phone. Nandito rin si Shinjing ha. Sino ito. Ito ay. Mayari ng Junlin Group. Fu Jun. Magandang araw, Fu. Hindi ka pa kaya kumain? Halika. Tikman mo itong ribs. Specialty ito dito. Salamat Kia phone. Kia phone kumaning haipon. Bumalik ka na sa bansa, kuya. Kaling, pupunta ako para sunduin ka. Sunduin ko lang ang isang tao. Kayo na muna ang kumain. Bakit ka nagmamadali? Dahil pian ga kayo hivalay diba? Oy. Rosen. Hindi ba pumirma sa divorce agreement? Walang problema sa bahay basta pumayag siya, pwede ko siyang bigyan ng kalahati ng properties ko. Gusto ko kasing ma-divorce, agad naiintindihan mo ba? Miss Shen et Orange Bagong divorce agrément pakicheck nyo. Yung property sa Junyu Mansion ay sa inyo, saka may konting bayad galing sa kanya, sigurado ka bang di mo gusto yan tama? Di ko kailangan ng pera. Mukhang may lakas ng loob ka Miss Shen, so malakas din ang taong iyan ha. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin? Wala akong espesyal na ibig sabihin. Gusto ko lang ipaalam sa'yo. Pumunta kami sa civil registry para maghain ng diborsyo. Naway magampanan ang kalusugan. Naway magampanan ang kalusugan ng buong pamilya mo. Marlu, tapos na ang kasunduan ng diborsyo. I check. Wala kang gana. Ilagay mo na lang sa tabi. Mr. Lu, ang asawa mo naman, maganda nga siya. Ang galing pa ng ugali niya, paang tama lang mga liwa, parang may utang ka sa kanya. Pwede ka nang umalis. Monsieur Lu, ganito na lang. Kaso sa nakita ko sa divorce case ng Rich. Pinakamabilis at pinakasimple. Itong bayarin mo, ayaw ko nang kunin. Hindi mo na kunin. Kukunin ko syempre, alis na ako. Inimbitahan ako ni Marlu pala. Hindi ko alam ano ang kailangan. Pumirma kami ng divorce agreement. Ano na ang sitwasyon mo sa asawa mo? Parang malapit na. Pero, anong kinalaman nito kay Marlu? Alam mo naman ang nararamdaman ko. DBA? Si Marlu'y bata, may pakpak at gwapo. Kaya niyang makahanap na mas maganda. Gaya and Chu Jinian. Nagamali ka. Business lang ang sa akin at sa pamilya Chu. Ang tunay kong gusto ay ikaw la. Pwede mo ba akong pag-isipan matapos mong mag-divorce? Hindi pwede. Fake it? Dahil sa anak ko. Dalawang balita, masama at mabuti. Alin ang gusto mong marinig muna? Masamang balita. Una ang mabuting balita. Mabuting balita. Malapit na akong mag-divorce. Masamang balita. Tinanggihan ako, Andy. Sabi niya, hindi ako tatanggapin ng anak niya. Hindi mo nakikilala ang anak niya. Paano mo masasabing hindi ka niya tatanggapin? Una. Pero tinanggihan niya ako. Nakita ko ang anak niya, mukhang kamukha mo nga ang mga mata. Sa Hansdon Kindergarten ng Wanjang Group, pwede mong gawin ito. Tara. Sakto naman. Doon din ang dalawang anak ng asawa ko sa kindergarten na iyon. Oy, Tutu. Mas malaki ang ulo, may mama pero walang papa. Tutu. Mapula ang tenga, isang ligaw na bata walang tatay.
Ano ang ginagawa inyo? Huwag Mayroon akong tatay, kayo ang mga bastos. Ray, eos kalang BA? Nay, sinaktan niya ako. Siya ang unang nanakit sa akin. Nakita kao. Ikaw ang unang nanakit. Ray's mom, huwag pa kayong ganyan. Ikaw, batang walang iya. Naglakas loob kang Ray's mom, normal ang away ing bata. Tuturuan namin sila, huwag kayong makipag-away. Anong nangyari? Nagkaroon ng pagtatalo ang mga bata. Ijinit ng ina ni Ray na saktan si Tutu para maibsan galit. Subukan mo siyang kumbinsihin tumigil sa pag-isip. Giro Lin. Sinabi ko na, miyembro ng school board ang tatay ni Xiao Rui. Kaya niyang maging katulad ng ibang bata. Bulag na onggal. Nagsisilbi sa'yo ng tama. Ginang Fang, pasensya, kasalanan ko sa maling pamamahala. Hiniling kay Teacher Lin na humingi ng tawad sa iyo. Guru Lin, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Tapo na ito. Gino Ang Lin. Sinasabi ko uli sa'yo, lumuhod ka na agad kay Mares Fang, kandi. Umalis ka na lang. King Yuchia, sinong nagbigay sa iyo ng ganitong karapatan? Sino ka ba? AKO ang Tari and I-Tutu. Tatay, Masaya BASI tutunayan? Parang biglang naging tatay na ako. Tari and I tutu. Hindi ka madalas maghatid ng bata, di ba? Baka. Hindi mo pa kilala si tatay ni Xiao Rui, si Boss Fang, di ba? Boss Fong? Ang asawa ko ay isa sa mga executive ng Wanjiang Group. Ang grupo ay may mga paaralan at kindergarten na siya ang namamahala. Fang tatlong mataba. Fanglan mata. Fang Yawi BA? Alam mo pala ang pangalan ng asawa ko? Sabihan mo, matabang, pumunta dito sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, bahala ka sa... Nagpapanggap ka ba? Suot mo lang yung imitasyon na suite, akala mo na agad astig ka. Tawa na mo ako. Director Kin, nilabanan ng isang bata ang anak ko sa kindergarten nyo. Kailangan nyo tapusin tong batang pasaway, kung hindi, tanggihan na kayo bilang direktor. Sige, Mrs. Fang, huwag ka mag-alala. Guard, kunin mo lahat ng gamit ni Tutu sa malaking class. Dalhin mo dito. Ama and I tutu. Magpakatino ka, bago dumating si Fang, dali-dali mong umalis kasama yung pasaway na anak mo pati ang kalat. Lumayas ka. Bago dumating si Pangulo Fang, dalhin mo ang iyong pasaway na bata at ang mga basura mong ito, lumayas ka. Isang kawawang director sa kindergarten, Wanjaya. Hindi ko alam ang ginagawa ng palpak sa Human Resources. Sino ka para hamakin ang Wanjiang Group na nasa Global 500? Guard. Palisin niyo ang nakakabala na to. Ang Hanston Kindergarten ay pagmamay-ari ng Wanjiang Group. Hindi ako naniniwala sa teritoryo. Hindi kayang protektahan 2 ba. Sa sarili mong lugar, akala mo ikaw silong funglong, paalisin mo sila. magandang pagkakabugbog. Ano NG Nanjiari? Mr. Fong, may gulong tao sa daycare natin. Tinuturo pa ilong mo habang nagmumura. Mahal. May nangbubog sa anak natin kanina. Akyat kakausapin sila. Patay niya, hindi man lang alamin ang totoo, gusto agad akong bugbog. Siya yan. Bata, matapang ka. Pangahas kang inaaway ang anak ko. Mr. Liu, huwag niyo na sanang isiping maliit na bagay ito. Mawa po kayo, Monsieur Liu. Baki ka natatako. Magsori ka kay Monsieur Liu. Hindi kailangan. Ikaw SI, Fong Yawi, DBA, tatanggalin ka namin sa Wanjiang Group. Sinira trabaho ka. Gusto mong magutom? Pasensya na, pasensya na. Kinyuchia, binabaliktad mo ang katotohanan. Hindi ka karapat-dapat magsimula ngayon, palalayasin ka sa Jinhei at babawalan sa buong industriya. Dalhan sila. Sijna. Ano BA? Anong ginagawa mo? Giro Lin. Simula na yon. Magiging pansamantalang principal ka ng Hanston Kindergarten namin. Panalo ako, yay. Si Teacher Lin ang pinakamaganda. Coco, tutu. Tatay. Tatay, ang gwapong tito ay galing ngayon. Guwapo and Gwapo na tito? Si Fang Roy at nanay niya umaaway sa akin. Si gwapo tito pinarusahan sila. tutu. Kapag nangyari ang ganitong bagay, magpasalamat ka sa tao. Oh, Tara. Ikaf pala.
Salamat sa iyo ay. Walang anuman. Ang gwapo ni Emarlu ngayon. Nakita ko ang litrato mo at talagang hinahangaan kita. Ano ang sabaynayan? Sanayanig na lang siya and Andy. Kimakinasay Sister Jing. Hindi sasama, kailangan kong baguhin plan. Dumating ang pakite ng Departamento ng Disenyo. Wu, ang ganda nito. May kasama pang merienda sa gabi ang Wanjiang Group. Hindi ito ang unang pagkakataon ngayon. Nakugusto kayo ni Hindi pwede ito, espesyal na ginawa. Sino si Miss Sandy? Para sa akin. Saji, buksan mo na at tingnan. Wu, ang dami naman nito. Mukhang espesyal ang pag-alaga ni Emarlu kay Andy. May nangyayari. Mr. Liu, nandito ako para magtrabaho. Di ko kailangan ang inyong espesyal na pag-alaga. Sige. Kung ayaw mo, wag mo tanggap. Noong nakaraan, sinabi mo na ang anak. Kaibigan na mag-picnic na yung weekend, naniniwala ako na matatanggap niya ako. Emarlu, karapat dapat ka sa mas maganda. Para sa akin, walang masihigit sa iyo. Ganito. Simula na yan. Hatid sundo kita sa trabaho araw-araw. Magpakilala tayo muli sa isa't isa. Ayaw na sa akin. Pwede akong umalis anong Xinjing. Anong karapatan mo para mahalin ka ni Feng? Ano namang silbi ng galit mo sa kanya? Mas mabuti pang. Mawala na lang siya. Sino ka BA? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Alamin mo lang na kaya kitang tulungan na alisin si Shenjing. Bakit kita paniniwalaan? Dahil sa kanya, nawala lahat sa akin. Ang galit ko sa kanya. Hindi mas mababa kaysa sa iyo. Ano ang gusto mo? 5 milyon. Ito ay 200,000. Pang narrator. Kapag natapos, pumunta ka sa akin para kunin. Maligayang pakikipagtulungan. Si Emarlu, si Miss Andy ay umuwi na. sige. Tara. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Shenjing. Kaya't may lufang ka. Hindi kanya matutulungan, kinuha mo ang lahat ng akin. Ngayon kukunin ko lahat ng pabalik. Pakiusap, iligtas mo siya. Maraming dugo na nawala si Lu Feng. Aba, nazazaktan ka na ba? Ang gwapo niya talaga. Sayon naman. Sabi mo sasaksakin ko ulit siya. Ano ang mangyayari? Huwag mo siyang hawakan. Ano ang gusto mo? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Mabuti. Pakakawalan ko siya kung papayag ka sa 3 kondisyon. Pangako ko sa iyo. Luhad. Magpaumanhin ka sa akin. Un jamouange tawat kao. Sige. Pasensya na. Mabuti. Anong gagawin mo? Shenjing. Galit ako sa'yo, gusto kitang patayin. Pei Yuning, nababaliw ka na. Mamadi ka na, Shenjing. Mamadi ka na, Shenjing.
Un to. Mr. Lu, Ms. Andy, OKBAKO? Dalhin sila sa presinto. Kilala mo rin itong bata. Shuai Shutay. Lu phone, anak KOSI tutu. Anak mo yan? Anak KO yen. Sino yung lalaki sa bahay mo noong araw? Si Uncle Joe yun, kaibigan ng mama ko. Para. Unko nagtatanong, ilang taon ka na? 6 na taon. Pasensya na po, gwapong tito. Sa huli niloko kita dahil estranghero ka. Shenjing. Ako si Lu Feng, asawa mo. Si Tutu ay anak natin. Ano? Itong taon, nagbakasal tayo. Kinabukasan pumunta ako sa Empire para ayusin. Itinatag ko ang Wanjiang Group. Asawa. Pasensya, inahirapan kita nitong mga taong ito. Ay kao talaga. Papa, meron na akong papa. Habang buhay, tayong dalawa. Mag-ingat sa hagdan. Hawakan ang kamay mo. Tatanda tayong magkasama.